Sa bayan ng San Isidro, may isang lumang mansyon na napapalibutan ng mga kwento ng kababalaghan. Ang mansyong ito ay tinatawag na Villa Estrella, at halos lahat ng residente sa baryo ay may kwento tungkol dito. Ayon sa matatanda, ang mansyon ay dating pagmamayari ni Don Ricardo, isang kilalang hasyendero noong panahon ng Kastila. Ngunit ang villa ay bigla ang iniwan, at mula noon, naging tahimik na saksi ng kasaysayan ang mga pader nito. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan na sina Carlo, Mia, Lando, at Lisa ay nagpasya na tuklasin ang Villa Estrella. Nagbibiruan pa sila habang papalapit sa mansyon, ngunit sa kanilang puso, naroon ang takot at kaba. Ang gabi ay malamig at ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap, nagdaragdag sa nakakatakot na ambience ng lugar. Pagpasok nila sa loob ng villa, sumalubong sa kanila ang malamig na hangin at ang amoy ng lumang kahoy. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na alikabok, at ang mga pader ay puno ng agiw. Habang iniikot nila ang mansyon, napansin nila ang mga anti-gang kasangkapan at larawan ng mga taong tila nakatingin sa kanila. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iikot, narinig nila ang tunog ng piano mula sa silid ng musika. Lumapit sila at nakita ang isang batang babae na nakatalikod, naglalaro ng piano. Hindi nila makilala ang mukha nito dahil nakatalikod ito at may mahabang buhok na tumatakip. Bigla itong huminto sa pagtugtog at unti-unting nilinggan sila. Nanlamig ang kanilang mga katawan nang makita ang mukha ng bata, walang mga mata, ilong, at bibig. Tumakbo sila papalayo, ngunit tila hindi nila matunton ang daan palabas ng mansyon. Habang nagtatakbuhan, napadpad sila sa isang lumang silid na may malaking salamin. Sa kanilang refleksyon, nakita nila ang kanilang mga sarili na may mga sugat at duguan. Isang malamig na kamay ang biglang humawak sa balikat ni Mia. Nang lumingon siya, isang matandang babae na may maputlang mukha at sunken eyes ang nakatitig sa kanya. "Bakit kayo nandito?" tanong ng matanda, hindi makasagot ang mga kabataan sa takot. "Umalis na kayo, habang may pagkakataon pa," sabi ng matanda at biglang nawala. Nagmadali silang tumakbo palabas ng silid at nakita nilang bumukas ang pintuan palabas ng villa. Ngunit bago sila makalabas, narinig nila ang malakas na iyak ng batang babae mula sa itaas. Sa kabila ng takot, nagpasya silang puntahan ito upang alamin kung ano ang nangyayari. Sa itaas, nakita nila ang isang silid na may mga kandilang nakasindi at sa gitna nito, ang batang babae na umiiyak. "Tulungan niyo ako," sabi ng bata, "hindi ako makaalis dito." Nalaman nila mula sa bata na siya si Isabel, anak ni Don Ricardo, na pinatay ng kanyang sariling ama dahil sa inggit at galit. Ang kanyang kaluluwa ay natrap sa mansyon at hindi matahimik. Nagdadasal sila at nagsindi ng kandila, humingi ng kapatawaran para sa kaluluwa ni Isabel. Habang ginagawa ito, unti-unting naglaho ang batang babae, nag-iwan ng isang ngiti sa kanyang mukha. Biglang bumukas ang mga pinto at bintana ng mansyon, at isang malamig na hangin ang dumaan, tila nagpaalam. Nang makalabas sila ng mansyon, nakita nila ang mga matatanda ng baryo na naghihintay sa kanila. "Salamat, mga bata," sabi ng isang matanda, "matagal na naming hinihintay ang pagdating ng mga taong makakapagpalaya sa kaluluwa ni Isabel." Mula noon, naging tahimik at payapa na ang Villa Estrella, hindi na narinig pa ang mga kababalaghan at naging simbolo ng pag-asa at pagpapatawad ang mansyon sa buong baryo. Ang mga kabataan ay naging bahagi ng kasaysayan ng San Isidro, at ang kanilang kwento ay patuloy na ikinukwento sa mga susunod na henerasyon bilang paalala na ang tunay na tapang ay ang pagharap sa takot at ang paglalaya ng mga naaapi.